Ihambalos Multimedia Channel, IMC, kakampi ng mga naaapi, kaaway ng mga umaapi. Ihambalos ang kaaway ng sambayanan, ngunit bigyan ng pagkilala ang mga manggagawa ng kabutihan. Basta may mahalagang isyo, hihimayin at bibigyan ng opinyon ng Ihambalos Multimedia Channel, IMC. Halina't panurin ang isa na naman edisyon na ating bibigyan ng sapat na paghimay. Narito ang inyong kabalitaan, si Mr. Oragon ng Bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kabalitaan sa lahat ng panig ng mundo. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, February 24, 2021. Kumusta po kayo dyan sa inyo pong mga tahanan? Kumusta po ang gabi po ninyo? Sana po ay palagi po kayong masaya kasama ang inyong mga pamilya. Sa gabing ito, ating pong tatalakayin ang tungkol po sa Sinovac vaccine ay hindi dapat pagkatiwalaan ng taong bayan. Ibibigay ko po sa inyo yung mga dahilan kung bakit po. In the meantime, nais ko pong iparinig po sa inyo ang isang madamdaming awitin patungkol po sa ating dinaranas na pandemic sa ating bayan. Here we go. Para po sa inyong lahat, mga kabalitaan. If my people humble themselves and pray, if they seek my face and
para po sa inyong lahat, mga kabalitaan, ang napakagandang kantang iyon. Lahat po tayo ay umaasam-asam ng isang vaccine, yung antidote panglaban po sa COVID-19 na ito. Marami na po ang namatay sa atin. Marami na po ang lumuha. Marami na po ang naulila dahil po sa pandemic na ito. Ito po ay China-made. Ang China ang may kagagawan nito. Kaya ang buong mundo ay nagdurusa. Ang ating sinasandalan na lamang po ang nasa taas. Ngayon po, ang ating issue sa gabing ito ay yung pag-angkat nating ng Sinovac vaccine sa China. Sabi po sa mga headlines sa national news, lagi pong laman ang vaccine. Ngunit ang tanong, kailan po darating sa Pinas? Kailan po magkakaroon ng kaginhawahan ang mga nabiktima ng virus na ito? Mayroon po isang vaccine. Ang sabi ng Malacanang, darating first or second week of February. Ngunit mga kaibigan, patapos na po ang araw ng Pebrero. Wala pa. Nga ang taong bayan. Pinaikot-ikot lamang tayo ng Malacanang. Isa pa po, sabi ng Malacanang, ang ating Pangulo ay hindi nakasama sa mga mauunang mababakunahan ng Sinovac vaccine. Bakit po? Bakit po ayaw ng Malacanang? Simple lang po ang rason nila. Sapagkat ang Sinovac vaccine ay hindi po pang senior citizen. Ganito po irresponsable ang ating Pangulo pagdating po sa vaccine na dapat ay narito na sa ating bansa. Ngunit ang issue nga, sabi ng kanyang spokesperson na si Harry Roque, sabi niya, yung Sinovac vaccine ay hindi daw low quality sapagkat pumasa sa standard ng WHO. Ang sinasabi po niya, yung threshold ay 50%.
Ngunit ito po'y isang napakalaking kasinungalingan ni Harry Roque. Bakit po? Sabi po ng Food and Drugs Administration or FDA sa pangunguna po ni Yusek Eric Domingo, Director General. Sabi po niya, it has a lower efficacy rate of 50.4% lamang. Sino po ang ating paniniwalaan? Ito pong isang abogado na kuda ng kuda dyan sa Malacanang o ang medical expert na galing po sa FDA? Wala po. Hindi po di kalidad ang Sinovac vaccine. Hindi po totoo na ang sabi ni Secretary Roque na di kalidad ang Sinovac vaccine na ito. Ang totoo, low quality po ito, sabi ng FDA. Oo nga, pumasa si standard ng WHO. Itong made in China na vaccine. Ngunit ito po'y pasang-awa lamang. Sapagkat ito po ay mayroon lamang 50.4% pasang-awa. Kung sa estudyante, pumasa lamang 75. Pasang-awa. Ngunit sa kabila po noon ng low quality na sinasabi po ng FDA, binigyan po ng FDA ng tinatawag pong emergency use authorization ang Sinovac para po magamit dito sa ating bayan. Bakit po pinayagan po nila ito?
WHO. Ibig sabihin, hanggang sa mga oras na ito ay pinag-aaralan pa ng WHO ang bisa ng Sinovac vaccine. Mabuti pa po itong isang miyembro ng gabinete ng ating presidente. Naturukan na po ng Sinopharm vaccine. Sino po ito? Ito po ay si Special Envoy to China, Ramon Tulfo. Isiniwalat po niya na siya po ay nabakunahan na ng nasabing vaccine. Tingnan po ninyo, isang opisyal ng pamahalaan, ngunit nangunguna na sa vaccine. Ganun po ba? Yun po ba yung mabuting etiketa ng isang opisyal ng pamahalaan? Dapat po ba ganyan ang ugali? Hindi po ba dapat ang dapat na unang binabakunahan ang taong bayan? Hindi po sila. Ngunit ito pong si Ramon Tulfo ay nauna nang nabakunahan. Sabi pa po niya, may mga iba pang miyembro ng gabinete diyan po sa Malacanang ang naturukan na po ng Sinopharm vaccine. Ang sapantaha ko po, kahit po si Pangulong Duterte ay naturukan na po nito. Kaya po ayaw magpaturok ng Sinovac vaccine dahil po dito. Kung si Ramon Tulfo in company, naturukan na. How much more ang ating Pangulo? Ito pong Senate Bill o Senate Bill number 2056, Vaccine Indemnification Fund Act. Ito po ay isa lamang pampalubag loob sa atin. Kapag mayroong side effect, ito na po yung panakip butas ng Malacanang para hindi po tayo magalit sa kanila. Ang mas maganda, dapat isinama po nila ang provision kapag namatay ang isang tao, makakatanggap ang naulila ng 1,000,000 piso. Ngunit wala po ganon. Pampaloob loob lamang po ang ibibigay. Paano kung namatay ang isang tao dahil sa Sinovac vaccine? Ano po ang gagawin ng Malacanang? Iyan po ang tanong. Matakot po tayo sa Sinovac vaccine na ito. Ano po ang mga rason para po tayo ay matakot?
sa bakunang ito. Ang unang dahilan po, ito po ay made in China. Isa pong traidor na bansa. Kaaway po ng taong bayan ng mga Pilipino sa issue po, diyan po sa West Philippine Sea. Hindi po natin kaibigan iyan. Isa pa po, diyan po nagmula ang COVID-19. Ang paghaharas po nila sa ating mga maliliit na mangingisda diyan po sa Pag-asa Island, sa Sparklis, Palawan. Pangalawang rason po na dapat po tayo ay matakot sa Sinovac vaccine na ito. As I said kanina, low efficacy rate po ito. Hindi lamang po low, kundi lowest efficacy rate. Balikan po natin yung sinabi po ni Secretary Roque. Ito daw na Sinovac vaccine ay hindi po low quality. Ngunit ito po talaga ay hindi low quality ang Sinovac vaccine. Bakit? Sapagkat ito po ay lowest quality sa lahat. Mantakin mo mga kabalitaan, 49.6% yung chance natin na magkaroon ng side effect. Kasi yung Sinovac vaccine ay mayroon po lamang na 50.4% na efficacy rate. Ihalimbawa po natin sa isang gulayin, isang kalabasa, isang buo. Ang isang buo po ay 100%. Yung 49.6%, iyon po ay bulok na. Hindi na po natin mapapakinabangan. Yung 50.4% na lamang po. Ngunit binili ng ating pamahalaan. Ano pong uri ng mamimili ang ating pamahalaan? Hindi po ba napaka low quality din po ng kanilang kaisipan? Kung ang ordinaryong mamamayan hindi po bibili na halos kalahati ay nabubulok na. Ganun po ang nangyayari sa Sinovac vaccine. Kung ako po ang Pangulo, hindi po ako bibili dito. Sapagkat sa ganoong rason. Oo, pumasa. Hindi po pinag-uusapan yung pumasa sa standard ang isang vaccine. Ngunit ang pinag-uusapan po natin yung kalidad, yung maaasahan po natin na hindi po tayo malalagay sa alanganin ang ating mga buhay.
Ang tanong ko po sa ating pamahalaan, sa ating Pangulong Duterte, bakit hindi po kayo pumili ng mas epektibong vaccine? Bakit? Dahil po ba kaibigan po ninyo ang China? Opo, kaibigan po ninyo. Ngunit yung mga nasa Pag-asa Island, diyan po sa Spratlys, kaaway po ang turing sa mga Chinese. Nasaan po ang iyong pagka-makabayan, Mr. President? Marami pong issue ang nagsilabasan, lalo na po sa pag-angkat ng Sinovac vaccine na galing po sa China. Para po bigyan ko po kayo ng mga data kung bakit po sinasabi ko na pinaka low quality ang vaccine na ito. Among the rest, ito pong babasahin ko po sa inyo ay galing po sa WHO. Ang AstraZeneca, mayroon pong efficacy rate na 62%. Ngayon po, tumungo po tayo sa Sinovac. Ngayon, ang sabi po ng FDA, 50.4%. Now, tumungo po tayo sa Moderna, yung isa pa pong vaccine. Ang efficacy level nito po ay 95%. Napakataas. Alright. Sunod po, yung Pfizer BioNTech. Mayroon din pong 95% ang efficacy rate po nito. Yung Sputnik V or 5, mayroon din pong efficacy rate na 91.4%. Di po ba? Napakalayo po ng agwat sa kalidad nito pong aangkatin natin na vaccine na ito na galing po sa China. Ito pong Sinovac vaccine. Kung ikaw po ay wais na mamimili, hindi ka po bibili sa ganitong uri ng kalidad. Ito pong mamimili natin sa ating administrasyon ay mga bobo. Marami po ang high quality. Bakit po tayo dito sa China aangkat? Lowest quality. Bakit po, Mr. President? Dahil po ba pinagkasundo mo kami sa presidente ng China? Iyon po ba ang kasunduan po ninyo? Ganun po ba, Mr. President? Walang kwenta ang Sinovac vaccine na ito. Gusto mong sabihin, gusto mong patayin ang taong bayan
Mr. President, ikaw nga ay ayaw magpaturo. We've allowed Ikaw nga ay umiiwas. no one can Pagkatapos kami ang ibabala mo para pag okay, ikaw naman ang susunod. our mothers crying, Napakaduwag na Pangulo. dying, blood in the street. Totoo po, No one sleeps. napakaduwag po ninyong Pangulo. Want it all, but we won't Ayaw mo nga, patapos knees. ang taong bayan Please ang gagamitin mo make it para sa low quality mong pag-iisip. Diyan sa Malacanang, isama mo pa itong si kuda ng kuda na si Harry Roque. Let Hindi daw low quality. Tama naman si Harry Roque. Hindi po low quality, kundi lowest quality ang Sinovac vaccine. Gusto po ninyong patayin ng taong bayan sa ginagawa po ninyong iyan. Katulad po sa nangyari sa Tenbangsya stranger. vaccine. May mga namatay. Ano po ang You're down. ginawa ng ating pamahalaan? Wala. Just take my hand, lest you fall. Ngayon, sasabihin ng Malacanang, high quality, hindi low quality. Ibig sabihin, hindi low quality, high quality. put down Yung pumasa lamang, pasang-awa sa standard ng WHO. time for us to make the judgment. Ganito pa mag-isip ang isang abogado dyan sa Malacanang. Okay na sa kanya yung pumasa na lamang, pasang-awa. 0.4% lamang yung ipinasa ng vaccine na ito. Sino po ang maniniwala sa inyo? Kahit ako, hindi po ako magpapabakuna nito. Drifted hopelessly so far away from you. You are now I won't be home. Pangatlo po, na dapat po tayo matakot sa vaccine na ito, yung Sinovac. Wala pong tiwala ang administrasyon. Bakit po? Wala pong tiwala dito. Sabi po ng Malacanang, hindi daw magpapaturok ang Pangulo sa Sinovac, kundi sa Sinopharm vaccine lamang. Yung Sinopharm po, ang gumawa po noon ay China din. Di po ba? Walang tiwala ang Pangulo sa Sinovac vaccine na ito? Ano pang ibang rason, mga kabalitaan? Ayaw manguna sa pagpapaturok po nito ang ating Pangulo. Indikasyon po lamang na ang Malacanang ay wala pong tiwala sa nasabing vaccine. How much more tayong mga ordinaryong mamamayan? I-boycott po natin ito sapagkat ang China ang kaaway ng mga Pilipino. Hindi po natin ito, again, kaibigan. We see you. In fact, Elementary, Chicago, sila po, America. We see you. sila po, We praying for you guys. sila po ang China, ang nangangamkam ng mga lupa, ng mga karagatan natin.
Forgive, O Lord, and heal our land. Pang-apat pong rason, Give us eyes to seek your face and heart sigurado po, to understand. malalagay po tayo sa alanganin ang ating buhay. Dahil po sa vaccine na ito. Dahil po sa visa nito na hindi po Kiss from maasahan. if my people will Baka po ikamatay natin ito. Hindi po tayo namatay sa COVID. Ngunit namatay naman po tayo sa bakuna. move my hand and freely then Mabuti forgive and I kung mayroon paniguro ang administrasyon. Wala. Wala po. Panglima po, para po tayo matakot sa COVID na ito. Yung antidote ng COVID-19 na Sinovac vaccine might see na galing po sa China. a future Never ever transact I love to an enemy of the state. if my people will Bakit ko po nasabi? Enemy of the state ang China. away from all Land grabber po ito. Sea grabber. Hindi po kinikilala ang International Court, yung ruling na nagsasabi na atin po ang WPS or West Philippine Sea. and see my face and turn away from all their wicked ways, then I will hear them. Mga kabalitan, dapat nga po, wag po tayong aangkat na anumang gamot panglaban sa COVID-19 diyan po sa China. Dapat po ang ating pamahalaan ay i-boycott po ito, i-blacklist, sapagkat diyan po nanggaling sa kanila ang pandemic. Tingnan po ninyo, lahat ng mga gamit, yung ating mask, face shield, ay halos galing sa China. Business po ang COVID-19. Yumaman po ang China lalo sa pandemic na ito. Kung mayroon man po talagang bakunahan sa Marso, sabi po ng Malacanang, I proposed one thing Cry sa ating pamahalaan, Duterte. for the hurt Kung mayroon po talagang bakunahan sa Marso, ito po ang aking imumungkahi po sa inyo. Kung kayo po talaga ay seryoso, Mr. President, hearts. dapat po ang unang babakunahan Crying children. si Rodrigo Roa Duterte, ang ating Pangulo. Pangalawa, ang ating Vice Presidente, Leni Robredo, na talagang matapang na sinabi, magpapabakuna po siya in public view. Yan ang tapang ng isang Bicolana. Make it smile. Wipe the tears. Pangatlo, na dapat pong bakunahan bago po ang taong bayan. Bago po ang taong bayan. Ang pangatlo, Let us walk. si Vicente Soto, Senate President ng Senado. Pang-apat po, na dapat bakunahan
Si Lord Alan Velasco, Speaker of the House of Representatives. To a stranger, Panglima po, be afraid. Secretary Francisco Duque III, DOH. Just take my hand. Pang-anim, Secretary Carlito Galvez Jr., vaccine, sa mga bakuna. Hindi po, I'm just kidding. Vaccine, SAR natin. Pang-pito, Yusek Eric Domingo, Director General ng FDA. Pang-walo, ito pong kuda ng kuda dyan sa Malacanang, Secretary Harry Roque, Malacanang spokesperson. At iba pang mga cabinet members. Drifted Pang-sampo, so far. all senators. 11, all congressmen. Ito pong lahat ng nabanggit ko po. Dapat i-administer ang vaccine po. The administration of vaccine to all of these public personalities must be done in public via, take note, via live TV telecast nationwide. Para po natin makita kung talaga po seryoso ang ating pamahalaan patungkol po dito sa vaccine na ito. Tingnan po natin kung talaga kakagat po sila sa hamon ng taong bayan. Pang-12, lahat na pong mga health care workers ng ating bayan. Bakit ko po pinahuli ito? Pangalawa sa huli. Sapagkat kapag may nangyari nito mga nauna, hindi po malalagay sa alanganin ang ating mga health care workers. Kawawa po ang ating taong bayan kung sila po ang mangunguna, sapagkat kung mayroon mangyaring masama, wala na po tayong doktor. Saan na po tayo pupunta? Total, itong mga politikong ito yung gusto. Sige, kayo po ang manguna. Sandy Hook Elementary, Ha? Chicago, and all across America. We see you, we hear you. 13, Praying Ha? for you guys. lahat ng LGUs. Kasama na po dyan ang governors, vice governors, board members, mayors, vice mayors, councilors, at barangay officials. Saan po natin? Sabi nga, a good leader is a good follower. Tingnan po natin kung talagang good follower po kayo. Ang ating Pangulo, umatras na. Ang ating pangalawang Pangulo, okay. Okay po siya. Magpapaturok po siya in public view. Matapang po ang isang babaeng Bicolana kaysa po sa isang lalaking taga Davao na bahag ang buntot. Wala pong BASS plus S. Mga kabalitaan. And I will heal their land. Hindi po tayo aasa sa China. Yan po ang totoo. Dapat
Ang asahan natin po yung ating tunay na kaibigan for your peace, na laging nandyan sa atin. Lord. Kahit minumura ng ating Pangulo, nandyan pa rin. Sing Nandyan pa rin ang pagtulong sa ating mga mamamayan. for the land we love, our life, our liberty. Ang tinutukoy ko po, People ang Estados Unidos. and seek my face and turn away Ito pong China na ito, wicked ways, then I will hear them. maglalagay po sa atin sa bingit ng alanganin. Then will I forgive and I Karumal-dumal na po ang ginagawa dyan sa Spratlys Island. will humbly pray. Wala na pong makain ang ating maliliit na mangingisda po dyan. Dahil po sa mga Chinese na ito, hinaharas po ang ating mga kababayan dyan. Ngayon, Mr. President, Forgive and I will hindi po natin kailangan ang China. Hindi po natin kailangan ang Sinovac. Baka po tayo ay masuba nito. Hindi po natin kailangan ang vaccine nila. The fact that their vaccine is in lowest quality. Mr. President, kailangan po matauhan na po kayo. Huwag po ninyong ilagay sa alanganin ang iyo pong mga kababayan. Kung ikaw po ay walang tiwala sa vaccine na yan, ang Sinovac o Sinova vaccine na yan, wag pong ibabala ang taong bayan. Wag po kami, Mr. President, kundi ikaw, 10 na ng iyong mga kaibigan, 10 na ng mga kamag-anakan mo dyan sa Davao. Sila ang unang magpaturok nito. Tingnan po natin. Kung mayroon kang tapang na gawin po iyon. Children are dying. Huwag po kami. Streets Yung po nga, sa Senado, no, yung bill it all, but we na nagsasaad na kung sino man makaroon ng side effect, bibigyan po ninyo ng pondo para po sa pampagamot. make it smile Paano po, Mr. President, kung namatay ang isang tao? from the ground. Yeah, yeah. Here I am. Bibigyan po ninyo ng gamot? Patay na? Every Ano po yung konkretong programa po ninyo doon sa mga mamamatay sa vaccine na yan? Nandyan po ba sa provision na yan na kung namatay ang isang tao, bibigyan po ninyo ng 1,000,000 piso ang mga naulila? To a stranger, be Wala po. Sapagkat yung bill na yon, bill na yon ng Senado, just ha? Panakip butas po ninyo dyan sa Malacanang upang hindi po talaga magalit sa inyo ang taong bayan. Kapag may side effect na lumabas, sigurado, syerto, isigurado po, mayroon pong side effect ito. down the page Dahil po and lift your sa efficacy rate po nito na 50.4% lamang. make the choice. heal our Kontra po doon sa Pfizer na mayroon pong 95%. wipe the tears From this red from the crowd. Heal our land, let us walk. and remain all hand in
Nakakagalit po minsan drifted home. ang mga pahayag ng Malacanang, mga desisyon ng Malacanang na hindi po pinag-iisipan mabuti. Kuda ng kuda si Harry Roque. Ang Pangulo, pangako ng pangako, wala naman natutupad. Mayroon po natupad sa buong bansa. Yung patayan, nationwide na patayan. Yun po ang natupad ng Pangulo. Ganon po uri ng nangunguna sa ating bansa. Ganito pong uri ang ating Pangulo. Lalo na po yung kanyang anak na si Sara, kapag iyon po ay naging Pangulo, tandaan po ninyo, baka sampalin din po kayo. Yung isang ang abogado dyan sa Davao, sinampal nitong komag na itong Mayor Sara Duterte ito. Sinampal in public. Abusadang mayura dyan po sa Davao. Lalo na kung maging presidente po ito. Ha? Tuloy ang patayan. Tuloy ang China sa pangangamkam dyan sa West Philippine Sea. Kumag na ito. Ito po yung We hear you, we see you. pinupurso Send it. ng China na maging presidente ng ating bansa. Yun po ang totoo. Sapagkat tuloy-tuloy ang kaligayahan po ng mga Chinese na ito. Ha? Kapag kasi napalitan, putol, patay ang boxing ng mga Chinese na ito. Kaya po, sa darating na eleksyon, wag na po tayong paluloko. And heal our land and give us eyes to see Ibigay po natin ang posisyon sa tamang tao. Sa hindi po abusado sa kapangyarihan. and the blessings of the land we Marami pa pong mga tao na kwalifikado para po dyan. Hindi po si Sara. O anumang mga maka Duterte. Tuloy po. Tandaan po ninyo, tuloy po ang kaligayahan ng mga DDS. Tuloy ang kaligayahan ng mga abusadong polis, abusadong Chinese, abusadong mga pampublikong opisyal. make us hungry for your peace and burden for the poor and grant us Itong COVID-19 ito, isang uri ito ng pag-abuso sa kapangyarihan. Yung COVID-19 vaccine, yung Sinovac, we love our life isa po itong uri ng pag-abuso ng ating pamahalaan. Na kahit hindi po pinupwede po nila seek my face and turn dahil po kaibigan po nila ang China. ways then I will hear them and move my hand. Hindi po nakikinig sa taong bayan. Will I forgive and I will heal their land. Give my Yung Sinovac vaccine na darating sa Marso na naman, and seek my Marso, baka Abril na naman ito. Ha? then I will Sabi, Pebrero. Ngayon, patapos na. Ngayon, ang sabi naman ng Malacanang, Marso. Tingnan po natin. really then Baka wala po kasing sinasabi kung kailan na Marso.
Baka sa 2022 pa. Wala po kasing sinasabi kung anong taon. Ang sabi, Marso. Marso in 2022. Kaya po, yung aking mungkahi, sana po ay marinig. Diyan po sa Malacanang. Totoo po. Makatwiran po ang aking mungkahi. Kayo pong mga politiko ang unang magpaturok in public view. Bago po yung ating mga medical practitioners. Total, kayo naman talaga ang promotor ng Sinovac vaccine na ito. Tingnan natin kung mayroon po kayong tapang na harapin ang bakunang iyon na galing po sa China. Pasalamat po tayo sa mga kaibigan ng ating bayan If my people sa taas humble themselves and na hindi po nagsisinungaling kailanman. seek my face Hindi po mapang-abuso katulad po from their ng ating pamahalaan ngayon. I will Hindi po pumapatay ng walang kalaban-laban. forgive their sin. Give thanks. I will hear from heaven. And now Para sa inyo po lahat, give thanks. I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Sing it. Yes po, give thanks sa lahat ng mga bagay na ating pong nare-receive. Mga blessings. Ngunit po, wag po tayong magbibigay ng pasalamat sa pamahalaan dahil po dito sa COVID-19 vaccine na Sinovac. Hindi po karapat-dapat sila pasalamatan. Hindi po. Kailangan po, panawagan po ng inyo pong lingkod sa buong sambayanang Pilipino. I-boycott po natin ang Sinovac na ito. Tandaan po natin, huli po ang pagsisisi. Ngayon pa lang, ngayon pa lang, dapat na natin ipagbigay alam sa pamahalaan ang ating pagtutol sa vaccine na ito. I-boycott ang China. I-boycott ang Sinovac vaccine ng China.
Ang lagay po mga kabalitaan. Yung administrasyon, yung Pangulo, kung isa pong pagkain, ayaw po kumain ang Pangulo. Ngunit yung pagkain na yon, kanyang ibibigay sa kanyang mamamayan. Tama po ba yon? Tama po ba yung logic patungkol po doon? Inayawan mo, ayaw mo kumain ng pagkain na yon, ngunit ibibigay mo sa ibang tao? Ganun po mag-isip ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ayaw niya po ng vaccine, yung Sinovac. Ngunit, yung kanyang naiisip, yung mga taong bayan ang magsasuffer ng side effect. Siya wala. Ayaw niya. Duwag siya. Ganun po ang Pangulo. Ganun po. Totoo po. Tayong lahat umaasam po na maalis agad-agad ang pandemic na ito. Marami na po ang nawalan. Kabuhayan, buhay ng tao. Maraming naghihirap sa ngayon dahil po sa pandemic na yan. Di po ba ninyo nahalata, mga kabalitaan? Noong magmura ang Pangulo, minura po niya ang Diyos. Binigyan po tayo ng katapat ng Diyos. Marami pong kalamidad ang dumating sa atin. Samot-saring kalamidad. Ito na naman yung pandemic. Ganito po magalit ang Diyos. Pinaparusahan ang bansa na ang Pangulo ay minumura po siya. Ngayon, Pangulo, PUTEY ka rin, Pichay. Paano? Ano po ang nararamdaman kapag sinabihan ka po ng PUTA, Pichay? Mali pala yung isa kong sinabi, ha? Censored. Mga kabalitaan, ha? Censored pala yun. Naalala ko po kasi nung high school ako, ha? Ganun mga salita, ha? PUTA pala, Pichay, ha? Mr. President. Mali po yung isa. Censored po yun. Naalala ko po talaga nung high school ako. Ganun po yung salitaan namin noon. Ay nako, dyan po sa Partido State University. Kumusta po kayo dyan? Mga kabatch ko po dyan. Mr. President, PUTA, Pichay.
Para hindi po tayo mahalatang nagmumura. P-U-T-E-Y, Mr. President. Pichay. Pag ginanon po ninyo ang Diyos, kahit saan po kayo tumungo, kahit sa ilalim ng lupa, mararamdaman po ninyo ang ngit-ngit ng kanyang galit. Katulad po ngayon sa administrasyon pong ito ni Duterte. Marami pong namatay, pinatay. Marami pong pinatay. Wala pong pangulo ni sino man ang mayroon pong karapatang magturo, mag-utos na pumatay ng isang tao. Yun po ang katotohanan. Kapag ginawa po ninyo yan, iyon na po yung pag-abuso sa karapatan nating mga mamamayan. Isa rin po yan uri ng karuwagan ng isang leader ng isang bansa. Hindi po yan katapangan, Mr. President. Wala ka po niyan. B-A-S-S+S. Lahat po tayo marunong po mag-PUTA, Pichay, Mr. President. Hindi lang ikaw. Wala pong monopoly of expletive words. Kahit ako, kahit ang mga pare, kahit lahat ng tao sa mundo, sinasabi po nila mga banal. Wala pong banal sa mundo. Yan ang totoo. Yan po ang totoo. Kaya lang, wag po natin gawin iyon na nasa taas. Wag natin gawin, murahin ang nasa taas. Maling-mali po. Pwede natin gawin iyon sa kapwa natin tao, sa hayop. Ngunit sa taas, wag po natin gagawin. Ito pong kantang ito, mayroon po akong TikTok nito. Madamdaming kanta. Kung wala na po tayong masasangdigan, wala pong vaccine sa ngayon, so far, sa ating bansa. Siya lang po ang ating malalapitan. Walang iba. Hindi po yung kamag-anak, ang presidente na isang duwag, ang iyong kaibigan, kundi ang nasa taas. No one but Him alone. Yan po ang buong katotohanan. Because we are really in the middle of health crisis.
ang Ihambalos Multimedia Channel. Hosted po ng inyo pong lingkod, si Mr. Orago ng Bayan. Patuloy po ang pagbabantay nitong bakunang ito. Hindi lang po itong Sinovac vaccine. Yung iba pa pong darating sa ating bansa. Marami pong issue pa ang tatalakayin ng inyo pong lingkod. Hanggang po tayo'y nabubuhay, mananatili po ang inyo pong lingkod sa Ihambalos Multimedia Channel, sa aking pong YouTube at sa aking Facebook page. Parehas po yan, yung pangalan. Wala pong takot ang inyo pong lingkod. Kahit sino po kayo, kapag kayo ay may nagawa sa ating bayan, ihahambalos po ng inyo pong lingkod. Katulad po nung nangyari kay Jonel Nuesca, yung sa Paniki Tarlac. Salamat po sa taong yan, sapagkat nagkaroon po ako ng ideya na mag-vlog. Kasi po, yan ang pinakauna-unahan na live ko sa FB. Fortunately, ngayon po, 9.1 thousand pa lamang yung viewers, nag-view. Pero pasalamat po ako. Dahil po doon, tuloy-tuloy ko hanggang ngayon sa aking advokasya. Marami pong salamat sa lahat. Ang kantang ito ay wala pong kamatayan. Heal our land, O Lord. Forgive our sins, O Lord. Ako po'y nakikiramay sa lahat pong namatayan in connection po sa ating pandemya. Ang aking pong pakikiramay ng inyong pong lingkod sa Ihambalos Multimedia Channel. Lahat po tayo ay nawalan. Halos mawalan ng pag-asa ang sambayanang Pilipino dahil po sa pandemyang ito na galing po sa China. Patawarin po ninyo ang China. Bigyan po ninyo ng kalinawan, ng isip, ang ating administrasyon. Sumasamo, dalangin
Ihambalos Multimedia Channel. Magbalik ang bayan nito Marugdog po sa iyo. ang pagkikiramay sa lahat, sa ating lahat. Tingin at hilumin mong kaya-kaya. Patawarin mo't hilumin ang bayan ko. Tingin at hilumin mong bayan ko. Patawarin mo't hilumin ang bayan ko. Salamat po. Maraming salamat po sa lahat. Ako po'y nalulungkot kapag nakakarinig ng ganitong mga awitin. Napapanahon sa pandemya. Ngayon po, for the meantime, ang inyo pong lingkod ay magpapaalam muna. Sa sunod naman po na issue ng ating bayan, sa sunod na edisyon ng ating Ihambalos. Marami pong salamat. Again, maraming salamat sa lahat. Sana po makamtan natin ang tunay na vaccine para po sa antidote laban po sa COVID-19. This has been your host for tonight, Mr. Urago ng Bayan.